Hey mga brods, official na nga, eto pong si General L.A. Tenorio ang magiging head coach ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. Yes mga brods, pagkatapos na itong pagsilbihan ang Barangay Nebra San Miguel since 2012 mga kabrods, saludo tayo dito kay General L.A. Tenorio dahil ito na pala yung pinakahuling laro niya, yung mga clutch shot niya, diba, nung semifinals round against Barangay Ginebra San Miguel. Well, yun nga mga kabrods, vintage L.A. Tenorio at na-witness natin ang kanyang greatness. So dito na nga tayo sa Magnolia Hotshots mga brods. Alam din naman natin na ilang taon na rin dito si Coach Chito Victolero. Alam nga natin na 9 years itong nagsilbi rin since 2016 sa Hotshots, pero si L.A. Tenorio lang pala ang pwedeng pumalit. So bakit si L.A. mga kabrods? Wala pa naman itong experience as a head coach dito sa PBA. Pero kahit ganun mga kabrods, as a coach and assistant, ito pong si L.A. Tenorio marami na rin naman na experience. Ito as an assistant coach, 2 beses itong nakapag-champion sa NCAA sa Letran mga kabrods. Tapos since 2023 pa ito palang assistant coach, assistant playing coach ni Coach Tim Cone sa Barangay Nebra San Miguel. Tapos assistant din siya sa Gilas noong 2023. Pilipinas under 17 naman, ito dito rin talaga nagulat ang lahat ng mga head coach dahil dito sa Gilas under 17 ginulat niya ang lahat dahil pinagtatatalo lang naman ng ating mga Gilas under 17 na hawak ni LA yung mga big fish countries sa iba't ibang bansa. Kaya ito nagkaroon ng potential, bigla itong na-promote sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Although kahit hindi mo na ito i-promote dahil karangalan na rin na ito pong si L.A. Tenorio, alam din naman natin na 8-time PBA champion nito and 4 na beses na naging PBA Finals MVP and naging best player of the conference pa noong 2013. Although lahat ng mga achievements nito ay nanggagaling as a player, pero yung kanyang coaching ability, coaching style nito ay na-adapt niya kay Coach Tim Cone. Yes, bakit mga kabrods? Dahil since Alaska 2008 to 2012 nung itong Alaska Aces nagga-Grand Slam na, nandun ito pong si L.A. Tenorio with Coach Tim Cone. So ang tagal na, 2008 hanggang ngayon 2025 mga kabrods, 17 years na niyang nakikita yung triangle offense, mga coaching style ni Coach Tim Cone. Kaya pag ina-adapt niya ito, mga kabrods, nananalo yung kupunan na napupuntahan niya as a coach siya. Kaya nga dito sa Magnolia Hotshots, bilang kilalang the intro boys ng PBA dahil elimination, sila yung nangunguna lagi sa standing, pero pagdating ng playoffs, nawawala na. Kaya ito pong si L.A. Tenorio, malay natin, ito na pala ang pwedeng maging kontrapelo ni Coach Tim Cone ng Ginebra, at ito na rin ang pwedeng magbago sa Hotshots mga kabrods. Malay natin hindi na magiging intro boys ang Hotshots dahil matino rin naman kung mag-coach ito pong si L.A. Pero may problema lang tayo dahil may mga balita at reports tayo na ito pong si Rafi Ribis mga kabrods. Yes, ang 11-time PBA champion and ang 48 years old na naglalaro pa rin sa Hotshots. Sabi nga niya baka si LA pa daw ang turuan niya. May mga reports and rumors tayo na totoo ito, mayroon namang hindi, na ito pong si Rafi Ribis parang naiinggit na imbis na siya yung maging head coach ng Hotshots, naging si L.A. Tenorio pa. So mga kabrods, ang dami rin kasi nagbabash dito sa 11-time PBA champion na ito dahil 48 years old mga kabrods, 23 years na pala itong nasa PBA since 2002 na napick ng Coca-Cola Tigers, hindi pa rin nagre-retiro at hindi pa rin pinapaubaya sa mga batang players. So panahon na sana ni Rafi Ribis, malay natin baka maging assistant coach pa siya kaysa naman na inaaway niya si L.A. Tenorio. Kaya ikaw mga kabrods, anong komento nyo? Mas lalakas ba ang Hotshots na ngayong si L.A. Tenorio ng head coach, or mas okay nga daw kung alisin niya si Rafi Ribis at ipalit ang batang big man? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, ang The Hawk na si Allen Durham na mas kilalang import ng Meralco Bulls ay nababalita ito ang pwedeng pumalit kay Justin Brownlee mga kabrods. Alam din naman natin si Brownlee, ang ganda ng mga pinapakita sa Macau Black Bears, pero ito pong si Allen Durham ang pwedeng maging reserve import
ng Ginebra. Alam din naman natin, nababalita na natin na ito pong si Allen Durham na ito ay gustong kunin din ng SMB, pero kung hindi nga ito makuha ng SMB dahil nakafocus nga rin sila sa mga ibang imports na kukunin nila, baka ito ang ilagay ng Ginebra sa reserve import list naman ni JB. Sabi kasi nila na ito pong Ginebra, alam din naman natin na ready sila if ever mang itong si Brownlee ma-exhausted sa Gilas, mapapagod sa next season, gusto nilang ang ipalit dito ay quality rin. Katulad nito ni Allen Durham, mga kabrods, mga kamuntik-muntikang championship ng Meralco Bolts, ay hindi natin makakalimutan yan na ito ang isa sa mga talagang kalaban ni Brownlee pagdating ng championship round. Pero guess what? Ito pong si Allen Durham, kung di man mag-champion sa PBA, napa-champion naman niya ito pong Ryukyu Golden Kings nung B-League champion sila noong 2023. And guess what? Siya rin ang tinanghal na finals MVP, and 3 beses na rin naging best import of the conference sa PBA, kung saan tinalo niya si Brownlee sa 2016, 17, and 19 Governors Cup, mga kabrod. So meron talaga. Yes, alam din naman natin ang Meralco na hindi naman ganun kalakasan ng lineup dati, pero bakit ganun? Napapapunta pa rin niya sa championship round ito pong Meralco Bolts dahil nga, mga kabrods, in terms of offense, in terms of defense, maasahan mo talaga ito pong si Allen Durham. Kung pumukol din sa tres, kung uminit sa tres, magandang jumper, magandang footwork, magandang court vision, magandang playing style, maganda ang teamwork nito ni Allen Durham. And ito, isa rin ito sa mga naging leader na rin ng Bolts. Maski kahit manood kayo ng Bolts game dati, siya ang isa sa mga nagmamando rin ng play doon sa bench. Yes, mga kabrods. Kaya maganda ito sa Ginebra na if ever mang wala si Brownlee, kung may inindaman dito sa mga Gilas stint natin sa mga paparating na laban against Taipei next week, ay ito ang pwede nilang ipalit. Ito pong si Allen Durham. Yes, mga kabrods. Halos height din naman ni Brownlee. 6'6 din ito. 37 years old. Isang taon lang din naman ang agwat nila ni Brownlee. Pero ngayon ay kasalukuyan naglalaro ito sa Saga Ballooners. Dito naman sa Japan B-League din, mga kabrods. Kahit manood din kayo ng highlights niya dyan, halos parang hindi tumatanda ang isang Allen Durham. Andun pa rin yung kanyang kondisyon. Medyo lumapad-lapad ng kaunti, mga kabrods. At focus pa rin sa laro. Yes, hindi pa rin naman niya pinapabayaan ang kanyang katawan. Kaya maganda kung makuha nila si Allen Durham dahil malakas din naman talagang import na ito. Kung fan kayo ng Meralco, fan kayo ng mga championship round ng Ginebra dati, noong 2017 to 2018, maski 19 to 20, manood kayo, mga kabrods, na si Allen Durham lang naman talaga ang nagpapapunta sa championship round ng Meralco Bolts, na kahit ang Meralco ay hindi ganun kalakasan ng lineup, napapapunta pa rin niya. Paano pa kaya kung ang Barangay Ginebra San Miguel pang mapuntahan na ito ni Allen Durham? Siguro nga mas easy na lang sa kanya. Yes, kung mabubuhat niya ang Meralco dati, paano pang Ginebra ngayon na napaka-deep na ng rotation lineup ni Coach Tim Conan? May mga bali-balita at reports tayo. Marami nga rin mga big man na itong nilulook out na ng Ginebra at sa ating paparating na rookie draft 2020-2025. Kaya ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba ito pong bang si Allen Durham ang peped at bagay sa Barangay Ginebra San Miguel? At malay nyo, why not i-testing ito ng Ginebra dahil 2 years or 3 years na rin namang hindi na napapa-champion ni Brownlee ang Ginebra, mga kabrods. Try lang, diba, mga kabrods? So, komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.